Halos piso kada kilowatt hour na bawas singil sa kuryente ng Meralco ipatutupad ngayong Abril. We will be having an almost 1 peso per kilowatt hour reduction in the bills of electricity customers for the month of April. Pagbabalik ng lumang academic school calendar hindi maaring madaliin ayon sa Department of Education. Number one, ito ay resulta ng mga konsultasyon na natin. Collective decision na ito based on our consultations, yung reversion ng ating school calendar. Mahigit 5 milyong pisong halaga ng cash kabilang sa nakuha ng mga otoridad sa mga vault sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Actually, yung mas importante sa amin are the documents, financial documents na magiging basis ng ating forensic accounting. Generally kasi, you seldom find large amounts of cash in pogos like this. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang patas na paglilitis kina Apollo Kibuloy at dating Congressman Arnulfo Teves Jr. To Pastor Kibuloy, we've known him for a very long time, and ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. The same thing. Wala naman kami sa lahat ng mga sinasabi ni Arnie Teves na takot siya sa buhay niya. Wala kaming report na gano'n. Walang nagbabanta sa buhay niya. Ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan ginunita. Mga Pilipino hindi dapat magpaapi sa gitna ng banta sa sovereign rights ng bansa ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Japan at Estados Unidos tiniyak ang kooperasyon sa Pilipinas upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Naway magsilbing inspirasyon ng mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat. Gayon din sa ating kabataan at sa mga ating susunod na salinlahi. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Chinese Embassy, kinalampag ng protesta ng iba't ibang grupo sa Araw ng Kagitingan. Sa araw na ito at araw ng paggunita natin ng kagitingan ay nire-registro natin yung maraming pagtutol natin sa patuloy na illegal at walang batayan na pag-occupy ng Chinese government sa West Philippine Sea. 2 pang OFW sa Taiwan na iulat na nasugatan sa malakas na lindol doon. Fuel subsidy noong 2023 hindi pa naibibigay lahat ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yung iba nabigyan na, pero ako hindi pa. Marami pang hindi pa. Ang binigyan dito sa amin sa todo namin, mahigit kami 384. Ang nabigyan lang yung 150. Ang body number ko is 371. Paano ko mabibigyan? Kahit piso, wala. Now we're waiting for the advice from the DOTR para po ibigay sa amin ng pondo para dito po sa fuel subsidy. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ikinagulat ang tungkol sa gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. April 30 deadline para sa franchise consolidation ng mga public utility vehicles o pampasaherong jeep huli na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahuli-hulihan ay asahan ninyo. Wala na pong extension yung modernization. Itong remaining days ng April, bawat Sabado ay magbubukas ang Office of Transportation Cooperatives para talagang mapagbigyan natin, talagang ma-accommodate natin yung mga gustong humabol pa. Pag-aproba sa hirit na 15 pesos na minimum fare sa mga jeep, pinamamadali ng Transport Group sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ilang commuters umaangal na sa taas ng pasahe.
Masyado malaki na po yung 2 pesos eh. Iniisip ko nga po, kailan kaya bababa yung pamasahe? Kasi hindi pa nga po nagtataas yung sahod namin. Minimum magkano 610. Tapos yung mga bilihin po pataas. Parang wala akong mayat taas na po yung bilihin eh. Apollo Kibuloy hindi itinuturing na armed and dangerous ng Philippine National Police kahit nagmamay-ari ng mga baril. Revocation sa 19 na baril ng religious leader patuloy na pinag-aaralan. Sa tanong niyo po, dahil siya po ay nagmamay-ari ng mga baril, ay pwede po ba natin siyang i-consider na armed and dangerous? For now, hindi pa po because wala naman pong indication before na naging makahas po si Pastor Kibuloy. At wala naman po tayong na-monitor so far na siya po ay nagme-maintain po ng private arm group o private army. Mas mainit na panahon ibinabala ng Pag-asa pagsapit ng kalagitnaan ng Mayo. Yung ganitong senaryo na mainit at saka maalinsangan dahil sa easterlies at saka sa high pressure area is posible pa rin na mangyari hanggang sa kalagitnaan ng Mayo. So ilang linggo pa natin itong mararamdaman and possible sa first half ng May ay mas matataas pa yung mga hit indices natin na maitatala. Estados Unidos, walang nakikitang dahilan upang mag-overreact ang China sa Quad drill sa West Philippine Sea. Trilateral trade agreement sa Japan at US, seryosong ikinukonsidera ng Pilipinas. I can't speak for the PRC reaction one way or another except to say there's no reason to overreact to this. This is about freedom of navigation. It's about adherence to international law. It's about proving the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. And it does in the South China Sea, and we did. 2 piloto patay sa pagbagsak ng training chopper ng Philippine Navy sa Cavite. Sanhi ng pagbagsak, iniimbestigahan na. Nagsisimula pa lang po siya ng investigasyon natin, and this will be a very thorough investigation. And this will cover all aspects, material, personnel, maintenance, and everything related to the airworthiness of a particular aircraft, sir. Unconsolidated members ng Manibela at Piston biyabiyahe pa rin pagkatapos ng April 30 deadline para sa franchise consolidation. Nationwide transport strike isasagawa sa Lunes. Tatakbo kami dahil ang sabi ng Kongreso lang ang pwedeng magtanggal sa aming mga prangkisa. Tatakbo kami kung huhulihin nyo kami. Kami na mismo ang lalapit sa inyo sa opisina ng LTO at LTFRB. Ibabalagbag namin dyan yung aming mga jeepney. Hindi ho kami natatakot na kayo ay manghuli sa amin. Kayo po ang matakot. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naglabas ng administrative order na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na gumamit ng wangwang o sirena, blinkers at iba pang kahalintulad na signaling o flashing devices. Mga lalabag sa kautusan, binalaan ng PNP. We would like to take this opportunity to once again appeal and warn those privately owned vehicles po. You are not authorized po to use illegal blinkers and sirens po. Ang pwede lamang pong gumamit nito under sa ating existing rules po ay yung pong mga vehicles po ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, yung mga fire departments po natin at other emergency vehicles po that in the actual performance po ng kanilang official duties po. Apollo Kibuloy, ipinaaresto na ng Pasig Regional Trial Court para sa kasong qualified human trafficking. We actually expected that in the light of the political developments happening right now. And I think my co-counsel will file a motion for reconsideration. And if denied, we'll raise the matter on certiorari. Mas maraming naval training at exercises plano ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan sa gitna ng nakababahalang agresibong aksyon ng Beijing sa South China Sea. I want to be clear. The United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces
South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Gentleman's agreement sa pagitan ng Pilipinas at China, pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. We have not conceded anything to China. The only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan. No movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. Babaeng nagpakilalang pamangkin ng isang police general at miyembro umano ng Armed Forces of the Philippines na huling dumaan sa EDSA busway. Yung driver's license po, pamangkin ako ni Major General Reyes. At 2 pilotong nasawi sa pagbagsak ng training chopper sa Cavite City, binigyan ng military honors ng Philippine Navy. Si Commander Bores is isang batikang naval aviator that we have. Actually, na-deploy na si Commander Bores sa buong Kapuluan. That's how experienced he is. Ngayon naman si Ensign Takad, knowing that she is now a student pilot on board an R-22, ibig sabihin nito, sir, tapos na to ng basic pilot training. Ibig sabihin piloto na to, sir, na nag-specialize na lang sa helicopter.